Ngayong araw may nabisita kaming farm at grabe na-inspire na naman ako. Sa dami na natutunan natin kapag pupunta tayo sa mga farm. At pagdating naman natin dito sa mga farm ng mga manok, dito sa may Sorita Poultry Farm at marami din mga farm dito ng mga manok. Na-miss din ako dito sa mahigit 3 hektarya nilang lupa ay punong-puno ng mga manukan at meron din silang mga tanim na nakapaligid, mga kakao at marami pang mga pananim din na nasa paligid nila. At dito sa kanilang mga poultry house ay magamit din sila ng mga simpleng mga kagamitan katulad ng mga kawayan at yan may mga kahoy at yung bubong nila ay gawa sa nipa. At habang kami ay nandito sa loob ng kanilang mga housing ay malamig din dahil nga doon sa mga ginagamit na materyales dito sa pagbuo ng kanilang mga pabahay ng manok. Napapadpad din kami dito sa Mutya, Zamboanga del Norte dito sa ganitong farm dahil gusto rin natin na mag-aral sa ganito dahil plano rin natin na magtayo ng mga ganito or i-maximize yung area natin. Nang sa gayon ay yung mga bukid natin ay mapuno rin natin ng produkto at magiging daluyan din natin papasok ng source of income. Pero sa ganitong pagtatayo ng ganitong negosyo, hindi rin ganoon kadali. No, kailangan din natin ditong mamuhunan at medyo malaki-laking puhunan din lalo na kung ganito nakadaming mga alaga. Pero kapag tayo nag-umpisa naman sa medyo kaunti muna, aralin din muna natin ay mapaparami din natin yan lalo na kung may demand naman dun sa lugar natin yung produkto na mula dito sa ganitong klaseng pag-aalaga ng manok. Dahil dito ay makakuha ka dito ng itlog na maring mabenta mo araw-araw at ganoon din dito sa meat ng mga manok. Dahil yung mga ganitong manok kapag hindi na nangingitlog, yun ay stage naman na ginagawa ng pangkal. No, kung tawag dito sa amin, yun ay binibenta naman nila as for meat naman. Ganoon din yung mga lalaking manok, yun ay nabibenta naman pang meat naman yun. Pero ito kasing ganitong klaseng manok, ang talagang maganda dito, ito yung pang itlog na klase yung mga babae nito, no, dahil ito ay medyo hindi naman ganun ka sobrang malaki, pero malakas sila mag-produce ng itlog. So yun yung mga layer type chicken. At dito meron din silang mga alagang kambing na siyang kumakain naman ng mga damo dito sa paligid. Kahit itong area nila, no, mahigit sa 3 hektarya ay nilambat din nilang buo. Tapos yung ilalim or dun sa mga gilid-gilid nitong mga pabahay nila ay may mga damo-damo. So yung mga kambing naman ang kumakain ng mga damo dyan. So itong kabilang side naman, actually kasama pa rin itong area nila, no, magkakapatid kasi yung mga may-ari dito. So ito naman yung kay si Randy. So ito yung mga alaga niya mga manok, napakaraming itlog. Naglalakihan din yung mga itlog ng mga manok nila dito. Habang doon sa bandang likuran naman, nandyan yung mga kawayan, kakao, guyabano at marami pang mga tanim din na siyang nagpapalamig din lalo dito sa lugar at nakukuhanan din na iba pang produkto. No, lalo na dito, marami silang mga fertilizer mula dito sa dumi ng mga manok. Ayan na may nagagamit din nila doon sa pampataba ng mga halaman nila dito sa paligid. Ito mga ganitong layer type ng mga manok ay umaabot din daw ito sa 2 taon na tuloy-tuloy na nangingitlog. Nabanggit nga rin dito ni si Randy na siya ay nag-umpisa lamang din dito sa 200 piraso ng mga paitloging manok at nung nakita niya naman yung magandang potential doon sa market nito ay tinutuloy-tuloy niya at pinaparami niya lalo yung kanyang mga housing hanggang sa nag-aalaga na naman siya ng dagdag hanggang sa ngayon ay umaabot na siya sa lagpas pa sa 3,000 piraso ng mga paitloging manok. Kaya habang kami ay nag-iikot dito ay na-inspire nga rin ako na mag-umpisa rin sa ganitong klaseng pag-aalaga ng manok, pero batid naman natin na talagang kailangan muna nating araling maigi bago tayo mag-umpisa at kailangan alamin din natin yung posible nating gastusin pagdating sa pag-aalaga ng ganitong manok. Natanong ko nga rin kay sir kung mga usual magkano nga ba ang presyo sa mga ready to lay na mga ganitong manok ngayon. Ang sabi niya ay nasa 500 pesos daw ang bawat isa. So kung mag-aalaga ako ng 200 peraso ay medyo malaki-laking puhunan na rin pala ang kailangan ko. Nasa 100,000 doon pa lang sa RTL at kailangan ko pa dyan ng mga cage din. At kailangan pa din natin dyan ng cage para lagay ng mga manok natin at mismong building din ay kailangan pa natin na maitayo, no, bago natin yun magawa. Kaya talagang malaki-laking puhunan din talaga. Doon nga sa nabisita naming farm ni Manong Alan sa pag-umpisa niya ay gumastos din siya sa mahigit sa 300,000 pesos doon sa 300 piraso niyang mga manok na paitlogin din. Pero doon naman sa 300,000 niya yun ay kasama na pati building, yung mga cage, pati yung mga manok niya, no, at hindi pa kasama doon yung feeds dahil ang feeds naman araw-araw na binibigay doon sa 300 pirasong manok ay nasa 27 kilos yung kanyang binibigay na patuka doon sa farm yun na isa na nabisita natin na may 300 piraso na mga layer chicken at ang feeds naman ay halos nasa 2,000 na rin ang isang sako, kaya talagang magastos din naman, no, tulad dito sa ganito kadaming manok talagang malaki rin ang nagagastos dito ni sir araw-araw. Pero syempre dahil nga dito kay sir nag-umpisa naman siya sa kaunti muna, so yung mga kinikita niya naman yun yung iniikot niya hanggang sa napapalaki niya hanggang sa umabot sa ganito na karami. Kaya sa ganito pag-aalaga ng hayop din ay hindi rin naman kailangan madaliin natin. Magandang aralin din muna nating maigi tulad ng ginagawa natin ngayon. Bumisita muna kami sa mga ganitong farm bago tayo mag-umpisa at napakabait din naman ni sir, no, napaka-open din naman ang pamilya niya doon sa mga kapatid niya rin na nabisita natin kasi may mga magkakatabi rin itong mga poultry na magkakapatid sila, magkakamag-anak. Ganon yung kanilang business dito sa loob ng kanilang area at meron silang kanya-kanya mga building din at mga manukan. So dito nga pala within sa Zamboanga del Norte ay marami ding nasusuplayan si sir dito.
ng mga ready to lay na mga manok, no? Maging doon sa napuntahan nating una nung kay Manong Alan, dito rin siya kumuha ng ready to lay niya na mga manok, at marami pa na mga karatig barangay na dito rin kumuha kasi si Sir nagsusupply din siya ng mga ready to lay, no, dito sa malapit din sa area dito sa Zamboanga del Norte, at ganun din sa mga itlog, no, may mga bumibili rin ng itlog dito at nagdadala rin sila sa mga tindahan, sa mga sari-sari store, at ganun din sa mga pangkonsumo ay may mga bumibili rin dito. So ayun nga yung likuran din nila, Sir, ayan, may mga kakao din dyan, no, may mga niyugan, at marami mga halaman, may mga saging, no, kaya napakaganda rin ganito, isabay natin yung pagtatanim kasi yung mga fertilizer na mula dito sa dumi ng mga manok ay nagagamit din natin bilang pampataba sa mga halaman. Kaya dito, ang tataba ng mga halaman nila at itong mga manok nila ay napaka-productive ding mga itlog. At yan, napakalaki rin mga itlog nila at napakadaming itlog. No, napakaganda nga talaga pagka may ganito rin tayo dahil nga harvest lang tayo ng harvest ng itlog. Pero syempre, lihit sa ating kaalaman ay marami din sila mga pinagdaraanan bago rin nila narating ito. Nag-umpisa sila medyo kaunti hanggang naparami nila, at dahil na nga rin sa kanilang sipag, tiyaga, diskarte at kanilang kagalingan, no, sa kanilang talagang pag-learn doon sa kanilang mga ginagawa ay napapa-improve pa nila lalo itong pag-aalaga nila hanggang sa ganito na lumaki. At ngayon naman ay nag-expand pa sila ng kanilang pag-aalaga ng mga manok. Katunayan nga, meron pa sila dito mga ginagawa na bagong pabahay naman. Nakakatuwa at nakaka-inspire lamang din talaga na makita natin na ganito kalago ng mga negosyo. At yung may-ari naman ay lalo pang pinagpala, lalo na't napaka-humble din at napakabuti ng puso. No, dito ngayon nakapasok tayo at dito ako mismo ay na-inspire ako na makita ang nilang mga negosyo dito sa loob. At dito ay na-share pa rin natin sa video. Napaalam tayo kung pwede tayo mag-video o i-vlog itong kanilang pag-aalaga dito, ay pumayag naman si Sir. At kaya't marami pa din ang maaring ma-inspire palalo nitong kanilang mga ginagawang negosyo. At muli, maraming salamat sa Zurita Poultry Farm at ito kay Sir Randy na siyang talagang nagsishare nitong kanilang ginagawa dito sa bukid, at ito nakakuha tayo ng ideya, no, patungkol dito sa pag-alaga ng hayop. Actually, pumunta kami dito para sana kumuha din ng ideya para dun sa plano namin, pero dito na vlog pa natin, kaya talagang marami pa ang ma-inspire dito lalo. At ayun, muli po, maraming salamat sa inyong lahat.